Amen. Pwede ba wag muna tayo umupo lahat ngayong hapon na ito? Can you just roam around tapos batiin mo lahat ng kapatiran natin ngayong hapon na ito? Pwede ka bang umalis sa iyong upuan? Batiin mo naman sila magandang hapon, ano? Ayan, kamayan mo naman sila. Come on. Let's greet each other, di ba? And pa-feel natin yung love ni God sa buhay ng bawat isa sa kanila. Come on. Good afternoon. Ayan. Praise God for being here. Amen. Amen. And kung tapos na po kayo, malaya na kayo makakaupo ngayong hapon na ito. Sino ditong natutuwa ngayong hapon na ito na nandito siya? Amen? Sino mong natutuwa na kung saan marinig natin yung Word of God ngayong hapon na ito? Amen? Alam niyo po, meron tayong series in this church. Welcome po sa Radiance of God's Glory, Global Harvest Church. Ako po isa sa mga pastors dito. Ang series po natin is all about real love. Alam niyo po, meron akong story sa inyo. Ang sabi minsan ng isang babae sa kanyang asawa, kung talagang mahal mo ko, patunayan mo na mahal mo ako. Sabi niyang ganon. Para bang teleserye lang or dramatic statement ng isang babae sa kanyang asawang lalaki. And you know what? Ang ginawa ng lalaki na ito, talagang pinatunayan niya na mahal niya yung babae na kanyang pinakasalan. And alam niyo po, sa madaling salita, kahit daw nagkaroon ng Alzheimer's, naging makakalimutin yung babae na yon, pinapaalala lagi nung lalaki, kahit na tumanda sila, yung kung paano sila nagmahalan. Come on, di ba? And alam niyo po, isa sa proof na mahal natin si Lord sa ating buhay ay pinapatunayan natin na talagang mahal natin siya more than words. Amen? Sino rin dito yung sinasabi mo sa kapwa mo, sa mga taong mahal mo na mahal mo sila? Sino dito mga in love? Amen? Alam niyo po, kung mahal talaga natin sila, pinapatunayan din natin sa kanila, not only with our words, but with our actions. Sabihin mo nga, action. Now, ito yung ating topic po ngayong hapon na ito, and it's all about love proven by action. So sa action po na ito, kasama yung mga pagkilos ng kamay natin, ng katawan natin, pag-text natin, pag-chat natin, mga salita rin na lumalabas sa bibig natin. Alam niyo po, sa hapon na ito, gusto kong malaman po ng bawat isa sa atin na ang totoong pag-ibig, it's more than words. And in the book of 1 John chapter 3 verse 18, ang sabi nga po dito, na paalala ni John sa mga mananampalataya noong unang panahon. Tingnan niyo po, sabi niya, mga anak, ang pagmamahal natin hindi dapat puro salita o daldal lang. Sabihin mo nga yan sa katabi mo, hindi dapat puro salita o daldal lang. Ano daw dapat? Dapat magmahal tayo ng totoo. And kung nagmamahal daw tayo ng totoo, tinan niyo sabi ni John, yung nakikita sa mga ginagawa natin. Sino dito yung meron na kayong mga tao na nagsabi sa inyo na mahal daw nila kayo? No? Pero ang tanong, madaling sabihin, pero minsan for some people, mahirap gawin. And ang problema dito is the Bible says, hindi lang mahalaga na magsalita ka ng mahal mo yung mga tao, magsalita ka ng magagandang mga words sa kanila, pero kailangan din daw maipakita mo ito talaga sa iyong actions. And this is the big idea ng ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. Love is proven by constant actions. If you truly love, kung talagang nagmamahal ka, lalabas na lang yun. It will show. Amen? So this is a reminder sa bawat isa sa atin. Hindi po ang pag-ibig natatapos
kapag halimbawa nagkaroon na kayo ng anak, no? Sa mga may asawa dito, ang pag-ibig hindi po yan natatapos kapag nag-age ka na ng 60 years old. Hindi po natatapos ang pag-ibig kapag halimbawa nandoon ka na sa maturity na iniisip mo na nasa iyo na lahat ng bagay, na parang independent ka na. Alam niyo po, ang pag-ibig, nakikita lagi ito doon sa constant actions na ginagawa ng mga tao sa atin at ganun din naman natin sa kanila. And in the Bible, makikita natin na marami po talagang mga advices ang mga apostles on how we can love other people. Point number one action daw po is this. Kung talagang nagmamahal ka, ano daw? You think before you speak. Bago ka magsalita, kailangan pag-isipan mo munang maigi. Meron ba dito mga kilala kayo na mga tao na nauuna yung pagsasalita kesa isipin muna kung ano yung sasalitain? No? And madalas, may mga ganyan na tao na kung saan huli na, nasabi na nila yung nakakasakit na mga salita, bago nila maisip na, ay, mali pala yun. Hindi ko pala dapat nasabi yun. Alam niyo po, in the Bible, it says sa Proverbs chapter 18 verse 21, na ganito po anong pong sabi? Ang mga salita pwedeng pumatay o magbigay buhay. And sabay-sabay natin to basahin yung next. Tignan niyo po sabi, pananagutan mo ang bawat salitang sinabi mo. Pwede bang sabihin mo sa kaliwa at kanan mo, halaka? Tingnan niyo po yung sinabi natin o yung binanggit natin kanina sa verse na ito, ang salita daw pwedeng pumatay o magbigay ng buhay. Now, of course, the writer of Book of Proverbs chapter 18 verse 21, hindi po ito yung sinasabi niya talaga na literal. Pag nagsalita ka, may lalabas na kutsilyo, tapos tatarak sa puso mo, mamamatay ka. Hindi po yun yung tinutukoy niya. Pero ang tinutukoy niya po dito ay ganito. Sa mga sentences na lumalabas sa bibig natin every day, sabi nga daw nila, meron daw 25 words every day ang mga babae. Tapos sa mga lalaki daw, 10 to 15,000 words lang daw sa loob ng isang araw. But let me tell you this, mga kapatid. Alam niyo po, ang isang sentence pala, next slide please, pwede daw itong makapag-heal o kaya makapag-damage ng marriage. Pwedeng sa marriage, di ba, nababanggit yung ganito. Ikaw naman, ganyan ka na lang lagi. Pwedeng naririnig natin yun, napapanood natin sa mga pelikula. And sometimes na-hurt yung mga couples or kaya sometimes nabiblame yung isa't isa. Kaya tuloy, with just one sentence, hindi na or nagkakaroon na ng lamat yung mga relationships. And sometimes din, sino sa inyo dito nasabihan nung bata kayo, alam mo, paglaki mo, walang mangyayari sa buhay mo, walang kwenta kasi mga magulang mo, ikaw rin. Walang mangyayari sa buhay mo. Sometimes merong mga bata na meron talaga silang dreams na gusto nilang abutin sa kanilang buhay and yet someone crushed that dream. All because of one sentence na nasabi ng isang tao. And alam niyo po, dito natin makikita that a person pala, pwede siya talagang ma-inspire o kaya mag-expire, literally. Ibig sabihin, mamatay yung mga pangarap niya sa kanyang buhay, tapos magkaroon siya ng low self-esteem, all because of one sentence. Kaya sabihin mo sa katabi mo, watch your words. Come on, sabihin mo, watch your words. Alam nyo rin po ba, mga kapatid, marami tayong mga alam in history at mga nakukwento lang sa atin, mga churches, kahit gaano pa sila kalaki o kaliit, kahit gaano pa sila kadami, meron po mga nade-divide na churches. All because of one sentence. Pero meron din naman nag-unite na church, amen?
na kung saan kapag maganda yung words, iniisip talagang maigi, ano nangyayari? Nagiging mas matibay ang church. Amen? And kahit din friendship, kahit gaano pa kayo katagal na friends, pwedeng friends kayo ngayon pero frenemies na kayo later. Dahil bakit? All because of one sentence. Also, pwede ring one word. Pwedeng magbate, pwedeng masira lalo. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Proverbs chapter 18 verse 21 kanina, ano nga po yun? Ang mga salita, pwedeng pumatay o magbigay buhay. Kaya ito yung reminder ko po sa bawat isa sa atin, kailangan maging wise tayo sa mga salita na lumalabas sa ating mga bibig. Kung wise ka, ibig sabihin, magiging maingat ka sa lahat ng sasabihin mo. Hindi naman po yung parang lagi na lang, ang tagal mong mag-reply, iisipin mo pa bago ka mag-reply sa isang tao. Kung hindi, kung dumadating sa point ng buhay mo na kung saan alam mo, meron kang platform sa social media o kaya marami kang kaharap na mga tao, hindi dapat basta-basta kang magkukwento. Hindi rin dapat basta-basta na sa isang tao na hindi ka naman close o kaya may mga tao na kung saan feeling mo, mapag-oopenan mo agad pero mali pa lang mga tao yun, bigla ka kagad magsasalita sa kanila. Kailangan pag-isipan mo talaga munang maigi. And there are things na kailangan tanungin muna natin sa ating sarili, mga bagay na dapat nating isipin bago tayo magsalita. Isipin mo muna, kung makikipag-usap ka sa isang tao, dapat mo ba talagang sabihin yung bagay na yon? Alam niyo po, hindi lahat ng mga bagay na alam natin, dapat nating sabihin sa kapwa natin. Amen ba dyan? There are things na pang mag-asawa lang, tapos hindi mo pwedeng sabihin sa kaibigan mo. There are things na pwede mong sabihin sa ka-office mate mo or ka-friend or friend mo, hindi mo sasabihin sa asawa mo. No? Ngayon, tingnan natin sa ating buhay. Dapat ba talagang sabihin yung bagay na yon na gusto mong sabihin? Kasi kung hindi ka mag-iingat, pwede kang magkamali. Now, tignan din natin, ano ba yung sinasabi natin? Tama ba yun? Totoo ba yung sinasabi mo na yun? O baka naman, gusto mo lang mag-exaggerate ng kwento? No? Madalas ganyan eh. Kasi minsan, nafe-feel natin, parang dahil gusto lang natin yung attention, gusto natin yung clout, sasabihin natin yung totoo. Kahit na hindi naman talaga truth, parang okay na lang sabihin lahat. Di ba? Kasi truth without love, baliwala pa rin. Tignan niyo yung next. Ano daw? Sinasabi mo ba na merong pag-ibig yung bagay na yan? Gaano pa katotoo yan, hindi mo dapat sabihin sa kanya na walang pag-ibig. Kailangan merong pag-ibig. And ganun din si Jesus sa mga tao na kung saan lumalapit sa Kanya. One time, alam niyo po ba, in the Bible, it says na merong hinarap na babae na nakuha sa akto ng adultery. Meron siyang, ibig sabihin, merong partner na married, tapos nahuli siya sa akto na yon, na meron na siyang asawa, meron pa ulit another kalaguyo. Pero alam niyo po, in the Bible, hindi sinabi ni Jesus na, dapat nga sa'yo yan, buti nga sa'yo, mamatay ka na. O kaya wala kang kwenta. Wala siyang sinabing ganon. Alam niyo kung anong sinabi lang ni Jesus, go and sin no more. Huwag ka nang magkasala. Now, tingnan niyo, no? Pwede na sabihin nga natin yung totoo sa isang tao, duruin natin sila sa mga mali nila, ma-realize nila na mali sila, pero ang goal natin pala, in this relationship sa mga kapwa natin, hindi yung parang
Basta sinabi ko yung totoo, yung tama, bahala na sila. Kung hindi manaig yung pag-ibig sa mga salitang lumalabas sa ating bibig. Because God is love. Amen? Next slide. Alam niyo po, ang totoong pag-ibig does not weaponize words. Minsan, tingnan nyo kahit sa Congress, kahit sa ibang bansa, kahit din sa mga arguments, debates na makikita natin, sometimes talagang reasonable yung pag-uusap nila. Then yung isa mapipiece off, maiinis na lang bigla, aatakihin na yung character ng isang tao, yung family, isasama na yung nanay, yung tatay, come on, di ba? O kaya aasarin yung educational background niya, yung kung ano man yung mga kapansanan ng isang tao. Sometimes, ang mga tao, dahil gusto nila na manalo sa argument, okay lang kahit hindi sila magsalita, na out of love. Gusto lang nila maging totoo lang. Tsaka malabas lang nila kung ano yung lumalabas yung nasa sa loob ng puso nila. And that is why kailangan nating isipin, next slide please, kung yung mga sinasabi ba natin ay nakaka-encourage. Come on, say it with me, encourage. Kailangan nakaka-encourage, nakaka-uplift yung mga sinasabi natin sa ating kapwa. Nakakatulong ba ito sa kanilang buhay o baka mafe-feel nila madadown sila sa sinasabi mo? Isipin natin maigi yun. Ilagay natin ang sarili natin sa sitwasyon din ng ibang mga tao. Dahil bakit? Dito natin makikita ngayon na kailangan pala natin mag-ingat lalo na sa pagpo-post din sa social media, sa i-story natin sa IG, sa Facebook, kailangan mag-pause muna tayo. Kailangan isipin muna natin, okay ba yung gagawin ko na ito? Kung totoo ka nagmamahal, hihinga ka muna. Come on, lahat tayo. 1, 2, 3, go. Inhale. Exhale. Yan. Kailangan huminga ka muna. Huwag tuloy-tuloy. Check mo muna kung tama ba na i-post ko to o hindi. Kasi ano nangyayari? Tingnan nyo, madalas dahil may mga ibang tao sa sobrang excitement nila, sa sobrang na-overwhelm sila sa naramdaman nila, hindi nila na-feel yung nararamdaman ng ibang mga tao. Sarili lang nila sila nakafocus. Nakakapag-post sila tuloy ng mga post na pwedeng damaging sa iba. Hindi nila na-consider, sila tuloy ngayon yung ina-attack. Tas nung i-delete na yung post, it's too late na pala. Nakikita natin yan, amen? Kaya, anong gagawin natin? Kung talaga tayo nagmamahal, mga kapatid, let us choose words na nakapagpagaling. Words that heal. Come on, sabihin mo nga yun, heal. Hindi yung words na gusto mo lang manalo sa argument. Kasi after all, ang goal natin is ma-heal ang bawat puso ng mga tao. Marami po sa atin dito, I believe, sugatan. Lahat ng mga taong nakakasalamuhan natin, sugatan yan. Maraming disappointments, hindi man words yung na-feel nila, pero sa actions din. 'Di ba? Yung mafe-feel mo rin na option ka lang, come on. Aray, nadapa. Yung isa dun. Sino dito gusto mo yung ka lang, yung bang kapag na option ka lang sa kanila o kaya yung bang no choice na ikaw na lang. Ayaw natin nun, amen? So, choose words that heal. Choose words na yung bang makakatulong sa kapwa rin natin. Next slide please. And dito, before you speak, kailangan daw tanungin muna natin ating sarili. So sasabihin mo ba na yan, nag-glorify ba si God? Nag-glorify ba siya? Tingin mo ba mapaparangalan si God sa sasabihin mo na yung mga tao, wow, praise God. Yun yung yun yung sinabi niya. Sige, maka-attend nga sa church na yan. Or,
tingin mo, hindi mag-glorify si God, kundi magkakaroon palalo yung mga tao ng hatred kay God. Tingnan mo rin kung mag-glorify ba si God in a sense na matutuwa siya sa mga words na lumalabas sa iyong bibig. Kasi bakit? Next slide please. Hindi po lahat ng naiisip dapat salitain. Ulit ko po, hindi lahat ng naiisip dapat salitain. Kung nagmamahal ka talaga, hindi ka lang nagsasalita ng katotohanan, kundi nagsasalita ka rin ng buhay sa mga tao. Yung nakakapag-encourage, yung nakakapagbigay ng life, nakakapagpa-revive, nakakapagpa-attend sa church. Kung halimbawa yung isang tao talaga, discouraged siya o kaya minsan nanghihina siya umattend sa church, kailangan natin ng mga friends, kailangan natin ng mga tao around us, that surrounds us, that are with us, na kung saan makakapagpa-help sa atin para tayo ay makabangon, hindi tayo madapa. Amen? Amen ba, John? And point number 2, kung talaga nagmamahal daw tayo, kailangan nakokontrol natin yung ating mga reaction. So ano yung number 1? Think before you speak. And then, yung number 2, tingnan nyo po, you control your reactions. Sa panahon natin na to, kaya ba natin kontrolin yung reaction natin sa mga bagay-bagay? Alam nyo po, may mga alam ako, baka ako rin to, no? Tingnan nyo, no? Pag halimbawa, ang isang tao nabahuan, anong reaction madalas? Grabe naman yan. Ganun, ano? O kaya pag halimbawa nagalit, ano ba yon? Sino ba yon? Pwedeng maririnig natin sa kalye. O kaya magtatawag, hoy! Minsan may mga reaction kagad tayo sa mga bagay-bagay. O kaya sometimes kapag nakakatawa yung isang bagay para sa'yo, tawa ka na lang talaga ng tawa, tapos hindi mo na mapigilan yung reaction mo na yon. And sometimes, may mga ganun tayo sigurong reaction na hindi natin kayang kontrolin. But take note, mga kapatid, kapag ikaw ay nagko-control ng iyong reactions, hindi po yan kahinaan. Ulit ko, hindi yan kahinaan. Pag nagko-control ka ng reactions mo, kino-consider mo lang yung mafe-feel din ng mga tao sa paligid mo. For most of us, alam ko, pag may nadapa nung tayo ay bata, anong una natin gagawin bago natin tulungan? Tatawanan. Because that is the reality of life. Na pag may nangyaring di maganda sa isang tao, tatawanan natin kagad. O kaya, gagawin natin yung kung ano kagad yung susunod tayo dun sa kung anong naramdaman agad natin. But as we mature, mga kapatid, we learn to control our reaction. Tingnan nyo, ang bata, ang baby, kapag halimbawa naka-feel siya, nagugutom, iiyak yan. Pero pag ang isang tao tumatanda, kapag halimbawa naka-feel siya ng gutom, iiyak ba siya? Hindi. Because as you mature, you learn to control your reaction. Tingnan niyo po ang sabi ni James, sa James chapter 1, verses 19 to 20. Sabay-sabay nga natin to basahin. Ang ganda ng verse na to. Tingnan niyo po sabi, 1, 2, 3, go. Tandaan niyo to, mga mahal kong kapatid. Lahat kayo dapat laging handang makinig, maingat sa pagsasalita, at hindi mabilis magalit. Kasi hindi nakakatulong ang galit ng tao para magawa ang mga matuwid na gusto ng Diyos. So tignan niyo po, no? Sa verse 19 sabi, dapat daw laging handang makinig. Sino dito nakikinig ngayon? At ano yung sabi? Maingat sa pagsasalita. Hindi basta-basta salita ng salita. Kasi bakit? Less talk, less mistake sa isang tao. And tignan niyo, sabi ni James, hindi rin daw dapat mabilis magalit. Hindi niya sinabing huwag magalit. Anong sabi niya? Huwag mabilis o hindi mabilis magalit.
Ang galit, it's emotion. Hindi natin kayang basta sabihin na, huwag ka magalit. Kasi magagalit ka talaga eh. Ang sabi lang ni James, sabi niya, hindi mabilis magalit. Bakit? Kasi we can control our emotion. Kapag hindi mo kayang kontrolin, tingnan nyo yung warning niya, hindi daw kasi nakakatulong ang galit ng tao para magawa ang matuwid na gusto ng Diyos. Pag na-overcome ka ng emotion mo, particularly ng galit, hindi mo magagawa na magpatawad, hindi mo magagawa basta-basta na sumunod sa kung anong gusto ng Diyos na gawin mo. Imbis na mag-heal ang isang bagay, ang isang relationship, pwedeng ma-damage palalo. Kaya tignan niyo po, ang totoong pag-ibig or real love, makikita daw ito when our emotions are high. Pag mataas yung emotion mo. Ano yon? Dahil na-offend ka ng isang tao, na misunderstood ka at na-disrespect ka. Sometimes pwede kang magalit, mag-burst out, but the reality is, kung yung emotions daw natin high, pwedeng makloud na yung mind natin sa kung anong kalooban ng Diyos dapat tayo umasta. Kaya some people, nangyayari kahit marami mga tao, nakakapag-burst out sila, napapahiya tuloy yung mga sila dun sa harapan ng maraming mga tao. Dahil bakit? Nawawala na yung reason nila. Yung sanity nila, naka-cloud na rin. And that is why it is important pala na to control our emotion. Now, hindi madali ito. Amen? Hindi madali. Pero that is why, kinanta natin kanina, we trust in God. Kasi siya yung makakatulong sa atin. We are in this church, hindi dahil sa kaya na natin yan kontrolin. We are in the church dahil lumingi tayo ng tulong everyday kay Lord. Lord, ikaw lang yung makakatulong sa amin. Tulungan niyo po ako to control my emotion. When that time comes, na ako ay na-offend, ako ay na-misunderstood ng mga tao, na-disrespect ako, tulungan niyo po ako na hindi ako mag-react ng over o kaya OA na ako, kung hindi mag-glorify pa rin kita sa buhay ko. Now, dito ko nakita that real love pala mga kapatid does not mirror hostility. Pag ginawang ka ng masama, hindi yung ibabalik mo kung ano yung na-feel mo sa kanya. Hindi para mapa-feel ko sa kanya kung gano'ng kasakit yung ginawa niya sa akin. Minsan yun yung feeling natin. Na parang kung ano yung binigay sa'yo, ibabalik mo rin sa kanya. Ang real love ay ganito daw. It absorbs it, yung hostility na yun na naramdaman, at magre-respond ka ng maturity. Ang maturity is pag ginawang ka ng hindi maganda, hindi same yung gagawin mo sa kanya, kundi ikaw, pwedeng mag-pause ka muna. Isipin mo muna, kapag ba ginawang ko siya ng masama, mari-resolve kaya itong sitwasyon na ito? Or ano bang dapat kong gawin? Hayaan ko na lang ba yung authority, yung police, yung ambulance, ganyan, or kung sino man na magsabi ako sa kanila para maayos to? That is why, makikita natin kahit sa social media, there are people na inuuna nila na makapag-revenge or gantihan muna yung isang tao physically bago sila mag-report sa police. Dahil bakit? Nauuna yung emotion kesa sa pag-iisip, kesa sa control ng mga gagawin. And ito yung sinasabi sa atin ngayon, na kailangan mag-respond tayo with maturity. And maturity comes, hindi ito yung gantihan mo agad. Kundi ang maturity ay kinokontrol niya yung sitwasyon, yung emotion niya, at tinitignan niya maigi, ano ba yung tama sa harapan ng Panginoon. Amen? Point number 3, kung tayo daw talaga ay nagmamahal,
you follow through. Ano ibig sabihin ng follow through na ito? It's all about consistency. Follow through, ibig sabihin, kapag nagsabi ka ng I love you sa isang tao, hindi pwedeng hanggang I love you na lang. Kailangan, merong continuation yon. Hindi pwedeng I love you ngayon, tapos kinabukasan, I hate you na. Amen? Next slide please. Love is not talk. Naulit ko po, love is not talk. Love is what? Consistency. Kasi ang love, hindi siya emotion lang. Take note, ang love, hindi siya emotion lang. Pag masaya ka, love. Pero pag di ka masaya, di mo love. Ganun ba? Ang love? Ang love, hindi yan emotion. It is a decision na magpapatuloy ka kahit anong mangyari. Hindi man maganda yung nararanasan nyo ngayon, ang dami mang sufferings, ang dami mang challenges, tuloy-tuloy pa rin. Because that is love. Love is consistency. Consistency, manggagaling yan kung ikaw ay committed. Amen? Amen? Hindi pwedeng sasabihin mo, mahal mo ang isang tao pero binubugbog mo naman siya. Pinag-iinteresan mo naman siya. Hindi pwedeng sasabihin mo, mahal mo ang isang tao tapos tinitake advantage mo naman siya. Amen? Amen? Pag sinabing follow through, ibig sabihin consistent. And in the Bible, Jesus talk about consistency kahit sa mga sinasabi natin. Tignan niyo po sa Matthew chapter 5 verse 37, ang sabi niya sa mga sumusunod sa kanya at that time sa Sermon on the Mount, ganito po yung sabi ni Jesus, sabihin mo lang na yes kung yes at no kung no. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Kung alimbawa sinabi mo pupunta ka sa church, pumunta ka talaga. Nagets natin? Kung sinabi mo talagang uuwi ka ng bahay, uuwi ka. Hindi yung uuwi ka ng bahay ng ganitong oras, tapos sa next day ka pa pala uuwi. O kaya meron tayong gathering, ganitong oras, sasabihin mo, sige pupunta ako. Tapos biglang ayaw mo na pumunta. Wala ka namang ibang reason, kundi ayaw mo na lang, tinamad ka na lang. Kailangan daw, kung ano yung sinabi natin, gawin talaga natin. Pag sinabi mong mahal mo, talagang dapat mahal mo. Nakikita saan? Sa actions mo. Pag sinabi mong gagawin mo, talagang gagawin mo. Pag sinabi mong magbabago ka, talagang magbabago ka. Amen? Amen. Sa panahon daw natin, ang mahirap daw ay yung wala tayong integrity sa words. Na pag sinabing ganitong oras, nandito na tayo, minsan isipin natin, ay, matagal pa naman sila. Hayaan ko na lang munang may mauna bago ako. Pero sa totoo lang, ang dapat daw is, ano ba yung integrity ko? Kung saan, pag sinabi ko, gagawin ko. Hayaan, regardless kung may mauna sa akin or ako yung mauna. Kasi bakit? Kailangan maging totoo tayo sa mga sinasabi natin. Sa panahon kasi ngayon, mga kapatid, uso yung eraser. Uso rin yung delete ng post. Di ba? Kapag nagkamali ka nga lang ng pinost mo ano gagawin mo? Di-delete. O kaya, i-edit mo na lang. Ang dali. Tama? Tama ba? Pero remember, nung unang panahon, ang hirap burahin. Na mga naisulat mo na, nagawa mo na, ang hirap. And dito natin makikita yung mga totoo na mga kung saan consistent sila sa pag-ibig. Kung consistent sila sa mga sinasabi nila, ginagawa talaga nila. Tanungin mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, consistent ka ba? Kasi bakit? Lahat daw, next slide please, pwede daw magsabi ng I love you.
Sino dito kumakanta nung halimbawa, pag morning, pe-play siya ng tungkol sa love kay Jesus, I love you Jesus, ganyan. O kaya sinasabi mo sa mga anak mo, mahal ko kayo. Pero ang tanong, lahat naman kasi pwede magsabi ng I love you eh. Ang tanong, pinapatunayan mo ba na mahal mo talaga sila? Pinapatunayan mo ba na mahal mo rin talaga si God? Or hanggang salita na lang? Kailangan, hindi lang basta sa salita, consistent, kundi saan? Sa gawa. Amen? Amen ba? Now, syempre, sa atin ngayon, sometimes, pag nakakagawa tayo ng kasalanan, pagkukulang, ganito nangyayari sa atin, di ba? Sorry, pasensya ka na. Yun yung nasasabi natin. Hindi ko sinasadya. Powerful yung paghingi ng tawad. Amen? Pwedeng, sige, pinapatawad na kita. Pero ito, no? Yung talagang pagbabagong ugali, pagbabagong buhay, mas powerful yun. Kahit minsan wala ka nang sinabi, basta ginagawa mo na lang, mas powerful yun. Amen? Yung nakikita na lang yung pagbabago sa iyong buhay. Alam niyo po, sa consistency, important ito, kahit din po sa marriage. Huwag niyo muna pakita, okay? Isa po sa nakikita ko ngayon, dahil nagsisearch ako ngayon and love month nga ngayon sa mga statistics na nangyayari rin sa Philippines, ang dami pa rin po pala ng mga live-in sa kapanahunan ngayon. And nakikita ko rin sometimes sa mga post, mga anonymous na mga tao, nagkukwento ng love life nila. Sa comment makikita nyo, sana all kinakasal, ganyan, ano? O kaya, sana all, ganito na kaming years kinakasal, 3 na anak namin, di pa rin ako pinapakasalan, wala pa ring ring, ganyan. Hindi pwede pala yung ganito, nasasabihin mong mahal kita, gusto kong magkaroon ng future sa'yo, na hindi mo naman papakasalan yung tao. Kailangan, consistent ka sa sinasabi mo. Kung mahal mo talaga yung tao na yon, kailangan pakasalan mo. Amen? In marriage daw, next slide, ito tandaan natin ang isang tao daw kasi na nakukuha lahat ng benefits ng marriage without being married will not feel the need to marry you. Ibig sabihin, kung ang isang tao daw, nafe-feel niya na parang mag-asawa na naman sila, nakukuha yung ginagawa ng mag-asawa kahit hindi sila kasal, hindi niya na mafe-feel na gusto niya pang pangasawahan ka. Feeling na lang niya, paper lang yon. Kasi bakit? Nakukuha naman lahat daw ng benefit. Pero, sa totoo lang, wala kasing commitment pag ganun. Hindi naman kasal. So, ibig sabihin, walang nagtitibay ng kanilang relationship. And wala nagpapatunay na sila ay talagang nagsasama rin. Yung mga anak tuloy nila, iba yung apelido or hindi yung galing sa tatay madalas. Or sometimes yung iba ginagamit pero kailangan ng pirma. But nonetheless, sa ibang bansa, sa Amerika actually, pag hindi kasal, ang tawag doon parang ganito, no? Bastard son. Sa Tagalog, bastardong anak. Ibig sabihin, anak sa labas. Parang nagkamali yung nanay or tatay sa kanya. That is why, ang pinoprotect po ng marriage ay mga relationship natin para sa ganun, hindi po magkaroon ng take advantage sa isa't isa. Amen? God's laws, hindi po yan para sakalin ka, kundi it is there to protect you. Sabihin mo nga, God's laws is there to protect you. Amen? And sa friendships din natin, sa mga pagkakaibigan na meron tayo, hindi po kailangan kasama kanila lagi. Inuulit ko kapag friendships, tas sinabing follow through or consistency,
Hindi kailangan kasama ka nila lagi. Ang important daw ay ano yun? Nandun ka na nag-check sa kanila, next slide please, kung okay lang ba sila at times ng buhay nila na talagang down sila, discouraged sila, yun nandun ka na present sa kanila sa mga pagkakataong ganun. Tsaka nakakasama kanila sa mga important occasions sa kanilang mga buhay. Yun yung pagiging consistent sa friendships. Amen? Hindi yun laging nasa bahay kanila. Hindi yun lagi kayong kumakain sa labas. Consistency ay nandudong ka dun sa important parts ng buhay ng mga tao na yan sa paligid mo. Amen? Ano yung point number 1 natin? Think before. Ano yung number 2 natin? Point number 2? You control your reactions. And yung number 3 natin, you follow through. Number 4, last but not the least, pakita natin, if you truly love daw, kung talaga kang nagmamahal, you protect, not damage. Nagbibigay ka ng proteksyon, hindi ka naninira. Now, of course, hindi lang ito basta actions. Kung kanina, di ba, wag lang daw basta words, actions din. This time, hindi lang basta actions. Sa words mo din. Nakakapag-protect, hindi nakakasira. Ephesians chapter 4, verse 29 says this. Pwede po bang sabayan niyo ako sa pagbasa nito ng may malakas na tinig? 1, 2, 3, go. Huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin ninyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless ang mga nakikinig. So tignan nyo, no? Meron ako dyang hinighlight na red, bold letters. Anong sabi? Dapat daw nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Yung matutulungan sila. Hindi sila mapapahiya. Amen? Sa family members natin, who among you napahiya na publicly? Pwedeng akala ho kasi natin, sometimes yung anak natin kapag public natin na napagalitan, nakikita ng iba, akala lang natin parang wala lang yun. But sometimes kapag napapahiya sila publicly, napapalo kaharap ng maraming mga tao, napipingot yung tenga kaharap yung mga kaibigan nila, napapahiya ho talaga sila. Kaya may mga ibang children, lumalaki sila, meron silang low self-esteem. Nagiging mahiyain. No? Dahil madalas napapahiya publicly. Natatawanan dahil sintonado, hindi nasasabing magaling, hindi nasasabing wow, hindi napapalakpakan. Kaya sometimes lumalaki sila na mahiyain. Imbis na maka-encourage tayo sa kanila, nangyayari, nadi-discourage sila lalo sa kanilang buhay. Sa friendships natin, sino dito maraming mga kaibigan? Come on. Meron dito maraming mga kaibigan? Taas nga kamay. Ito next slide please. Sometimes nangyayari ganito. Yung nalaman mong sikreto sa isang tao na kayo lang talaga dapat, hindi naman niya open na nasabi sa iba, sinishare niya yung secrets para saan? Sa entertainment. Yung bang, para lang makapagpasaya ng crowd, maraming mga tao pa nasabihan, yung sikreto ng isang tao para lang matuwa lahat magtawanan, share nila. Pero we are here to protect, not damage. Amen? Proteksyon, hindi sirain. Amen? Next slide please. Sa church, kailangan din natin tignan. Huwag natin dapat i-criticize yung mga bagay na hindi mo naman kayang gawin or hindi mo kayang i-improve. Sinasabi mo, dapat ganito ginagawa nila, dapat ganito sila eh. Dapat, kung di mo kayang gawin yon personally,
Huwag mong sabihin openly. Bakit hindi mo itry na ikaw mismo yung kumilos din? Mag-volunteer ka. Kung meron ka nakikitang dapat i-improve. All because, dahil bakit? Kailangan natin ng mga taong ganun. Na kung ano yung nakikita nilang kamalian or kailangan i-improve, talagang tumutulong sila. Hindi basta criticize lang ng criticize. Gusto rin natin yung constructive. Imbis na makasira, dapat nagbi-build sa mga tao. Amen? And kailangan nating isipin na ganito. Ang mundong ginagalawan natin, next slide please, nagka-cancel talaga yan. Nagka-cancel ang mundong ginagalawan natin. Pag meron silang hindi nakita, hindi nag-agree sa kung ano yung sarili nila na interpretation sa isang bagay, may iba silang pananaw, pwedeng kinakancel nila ang mga tao. But real love, ang goal ng real love is this, to restore. Maging maayos, hindi masira lalo. Amen? Ang goal ng love is takpan, hindi i-expose at pagtawanan ang kamalian ng isang tao. It is to cover. Hindi ibig sabihin po nito na parang pagtakpan yung kamalian, wag sabihin na o kaya proteksyonan yung kamalian. Hindi po yun. Kundi ibig sabihin nito na love covers, hindi ma-damage lalo yung isang tao. That is why nakwento ko sa inyo kanina, yung isang babae na caught in adultery, siya yung hinarap sa harapan ni Jesus. Then sabi sa kanya ng mga teachers of the law, anong sabi ng Bible, ng Old Testament, ng law, na gawin natin sa mga taong nahuli sa ganyan? Alam niyo si Jesus, hindi siya nag-respond. Sumulat lang siya sa sand, tapos sabi niya, yung unang walang kasalanan, siya yung bumato sa babaeng to. Bakit? Na-realize ng mga ni Jesus na yung mga taong ito gusto lang siyang i-trick. Dahil bakit? Tira nyo, yung babae yung pinagdiskitahan nila, samantalang yung kasama nung babae na lalaki, hindi nila hinarap kay Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Imbis na i-condemn niya yung babae sa ginawa niyang kasalanan, He covered that woman. Bakit? Kasi lahat naman talaga tayo may pagkakasala. Ang kailangan natin is encouragement na kung saan hindi manatili tayo sa kasalanan. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba lagi, go and sin no more. Kung hindi, ma-feel niya na, ma-feel ng bawat isa sa atin na may pagpapatawad kay Jesus, may restoration, at poproteksyonan ka sa loving arms ni God. No matter gaano man ka dilim yung past mo, o kaya hindi maganda yung buhay mo, before you know Jesus in your life, hindi nagmamatter yun. Bakit? Kasi nag-heal si Jesus. And pwede ka ulit mag-start ng panibagong simula. God gives second chances. Amen? Kaya, isipin natin, next slide, isipin natin yung actions natin. Yung action ko na ba to, magpoprotekta sa relationship na to, or madadamage lalo ito? Isipin natin yung actions natin. Amen? Ano yung number 4? You protect, not damage. Sabay-sabay natin basahin ang sabi po ng 1 John chapter 4, verse 7 to 8. And dito na rin tayo magko-close. Ano po ang sabi? Sabay-sabay natin basahin. Mga kaibigan, magmahalan tayo kasi galing sa Diyos ang pagmamahal. Ang taong nagmamahal ay anak ng Diyos at kilala niya ang Diyos. Pag hindi nagmamahal ang isang tao, ibig sabihin, hindi niya kinikilala ang Diyos kasi ang Diyos ay pagmamahal. Isa pala, sa pag-alam kung ikaw ay anak ng Diyos, ay meron kang pagmamahal sa iyong buhay. Pagmamahal na ito, nakikita hindi lang sa words na lumalabas sa bibig mo, kundi saan? Sa actions din
na pinapakita natin sa ating kapwa. Now, dito natin makikita ating closing message. Sabay-sabay natin to basahin. Love pala is not what you declare. Hindi ito yung mga nasasabi mo lang. Love is actually what you demonstrate. Kung ano yung naipapakita mo sa mga tao. Amen? Kaya how do you demonstrate your love para sa iba? Lalo na sa mga nangangailangan. O kaya sa mga taong nangangailangan ng tulong, nangangailangan na mag-open up ng problems, sa members mo ng family na nangangailangan ng tulong, or nangangailangan na pakinggan mo sila. How do you demonstrate your love? Dito natin makikita, mga kapatid, si God, no? Sobrang mahal ang bawat isa sa atin. John chapter 3 verse 16 nga, tingnan niyo ano sabi, for God so loved the world. Ang totoong pag-ibig may patunay. And the greatest proof of love, hindi po yung galing sa langit, nagsalita si God, mahal na mahal ko kayo. Hindi daw yun yung greatest proof of love. Ang greatest proof of love is this. It was demonstrated on a cross. Na ano yun? Dahil mahal kita, gusto kitang makasama habang buhay, dahil hindi kita makakasama habang buhay kung ikaw ay makasalanan. Kailangan may maging kabayaran ang kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And hindi pwedeng mamatay tayo dahil sa kapag namatay tayo, mawawalay talaga tayo sa Diyos. Ano ginawa ni Jesus? Si Jesus ngayon yung namatay sa cross para sa mga kasalanan ng bawat isa sa atin. Kailangan kasi yung sacrifice, ang sacrifice na kailangan ay, makinig tayong lahat, sacrifice na kailangan hindi yung sacrifice na may kasalanan, kailangan walang kasalanan. And si Jesus lang yung tangi na makakagawa ng bagay na yon. Hindi natin siya unang minahal, siya yung unang nagmahal sa atin. Amen? And that is why my cross. And sa panahon natin ngayon, the cross is the symbol of God's love. Deserve natin yung cross dahil sa mga kasalanan natin. Pero sabi ni Jesus, hindi. Ako yun. Ako yung ipapako sa cross for the forgiveness of your sins. Ang kailangan lang natin gawin is tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Sino dito, alam mo sa sarili mo, wag mo na itaas kamay mo, nag-i-struggle ka talaga to show your love sa mga actions. And alam ni God yung iyong buhay. Or sometimes you fail. Pwedeng may action ka, wala ka namang words. Kailangan balanse lang. Meron kang words, meron ding actions. And hindi natin magagawa mabago ang ating buhay sa mga sarili lang natin. We need God in our lives. Sa hapon na ito, I encourage you lahat tayo. Lumapit tayo kay God. Hingi tayo ng biyaya niya na magawa natin yung mga bagay na mahirap gawin. Amen ba yon? Tayo ay yumuko po at manalangin. Pwede bang manalangin ka kapatid sa hapon na ito? Sabihin mo kay God, Lord, lumalapit po ako sa inyo ngayong hapon na ito. Narinig ko po yung preaching about love proven by actions. Tulungan niyo po ako sa aking mga pagsasalita, sa aking mga gawa, na merong maging pag-ibig sa lahat ng mga ito. Salamat po dahil ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan at napatawad ako sa mga bagay na ito. Ngayon, hinihingi ko po ang biyaya niyo sa aking buhay na masundan ko kung ano yung ginawa mo na pag-ibig. Dinemonstrate mo ang iyong pag-ibig para sa amin. Tulungan niyo po ako na maipakita ko rin ang pag-ibig sa aking kapwa. In Jesus' name,
Amen and amen. Come on, palakpakan naman natin si Jesus.